So for today's video nga mga kaputol ay good morning, good morning, good morning, good morning. Kahit good afternoon na ho mga kaputol ay dito nga ho kami nagtatambay nila mama sa paligid-ligid laang nalabas ang bahay namin. Dahil nga wala din talaga kami magawa for today's video ay naisip ko nga ho na maglibot-libot sa likod ng palikuran. Uy, madaming palikuran. Sa likod ng bahay namin sobrang damo na ho kasi. Tapos sa di kalaunan mga kaputol ay naisip ko at may nakita ako na saging doon sa likod ng bahay namin. Abay kumuha nga ho ako ng itak agad. Noong hinalap ko nga mga kaputol ang itak na itak ni Karyong ay nahanap ko nga agad are. At tapos tinawag ko nga ho yung pamangking ko na talaga magaling talaga sa pagbibideo. Uy, sana all. Tapos kapag yumaman ako ay talaga naman kukunin ko siyang videographer. Huy, yaman pag-aagad. Tapos hindi kalaunan mga kaputol ay pumunta nga ho ako dito sa likod. Tapos dala-dala ko na ho ang itak. Eto nga ho pala yung likod ng palikuran namin. Pasensya na ho kayo mga kaputol kasi sobrang kalat ho talaga dyan. Dahil hindi na rin ho napapansin ng mga tao dahil na tagalikod laang ho kami taga-bundok. Ay tignan nyo nga naman yung nasa paligid namin sa likod ng bahay. Yung natubang nga lang ho nakawayan namin ay hininayaan ko na laang. Sayang rin naman kasi sisibol pa siya. Ugat-ugat. Pero natatakot rin ako mga kapatol kasi minsan nga ay may palawit-lawit na laang na ahas. Ay tignan nyo nga naman kung gaano kakalat ang likod namin. Pasensya na ho talaga naman tag-ulan. Medyo madamo at talagang sumibol na lahat ng mga damo kapaligiran sa amin. Nandyan na lahat ng mga basura. Nandyan na lahat ng mga niyog. Kulang na lang tubuan na maraming uong at dingge. Huy, bakit naman gayon? Na nakita ko nga si saging. Aba, na-excite naman ako ng bahagya mga kapatol kasi syempre may mapapahinog na naman ako. At talaga naman ito nga nagsibol na ang saging na tinanim ng asawa ko noong nakaraan tagulan pa ho. Tama nga yung kasabihan na kapag may tinanim may aanihin. At ayun nga mga kapotol ay nagumpisa na nga akong kunin yung mga dahon na nakapaligid dito sa aming saging na ito. Kasi syempre mahihirapan din ako talaga mga kapotol. Mahihirapan din ako mga kaputol kapag hindi ko din talaga iniisa-isa yung mga dahon na nakapalibot sa kanya. Tapos syempre mahihirapan din tayong kunin kapag marami mga dahon na nakalaylay na mga dating dahon na napaglipasan na. Parang ang sakit-sakit naman na napaglipasan na mga kaputol. Sana all talaga. Kaya naman talaga nag-decide na din talaga akong kunin itong aming saging na to na nasa likod. Kasi sayang pa rin mga kaputol kapag sobra sa gulang ay parang hindi na siya makakain na masarap-sarap. Kasi kapag sobra sa gulang, yung alam mo yung nagbibitak-bitak yung mga balat niya mga kaputol, yung nag-iiba yung texture. Parang tayong tao din, kapag tumanda tayo, nagkukurunot, nagbabago yung balat, nag-iiba yung texture. Huy! Kaya naman mga kaputol ay talaga naman nasinikap ko rin talaga na tibain itong saging. Tapos sa susunod daw, sabi ni mama ay tibain ko na rin yung saging na saba niya para daw may pampakain sa ibon niya. Sana all ibon. Pagkatapos nga mga kaputol ng 3 years ay tinaba-tiba ko na nga itong aring si saging. Katulad nga niya, naiiwanan laang natin na ganyan. Tapos kunin na natin. Aalala ko lang talaga mga kaputol, ng mga bata pa kami. Talaga naman kapag namimitas o nag-harvest kami ng mga saging sa bundok nila papang ay sobrang hitik na hitik. Maliliit pa tong mga bunga na to. Sobrang native talaga itong mga bunga na to mga kaputol. Makikita nyo yung mga saging namin kung ikukumpara sa saging ngayon. Aba, sobrang reject laang ito mga kaputol. Kasi yung dati yung mga saging noon-noonan pa, yung mga mula pang mga masyadong unggoy sa taas ng bundok, ay nakakakuha ka pa ng madaming saging. Ngayon, kapag yung mga nagtalim ka ng mga 50 piraso, siguro mga 3 piraso na lang yung mapapakinabangan mo na bunga. Kasi talagang kapag once na umakyat ka sa bundok, ay wala ka na makikitang hindi nakain ng talagang monkey-monkey. Alam mo yung parang ikaw yung nagtanim pero iba yung nakinabang. Kaya naman, sinikap na laang rin naman namin na dito na laang nga magtanim-tanim sa mga gilid-gilid ng bahay para nga mapakinabangan namin kahit papaano ay nakikita namin yung kapag may bunga na ay maaalagaan pa. Huy, alaga na ba yun sa palagay na yaan? Kaya naman nakatabi din talaga ako ng isang buwig na saging na sulo na super sarap ito. Talaga namang ibablog ko din talaga kapag nahinog na dito. Masarap to mga kaputol kapag umuulan-ulan, tapos hinog na siya, tapos isasawsaw mo sa may bagoong, tapos ang ulam mo ay sobrang puti na kanin tapos sobrang garing. Sarap-sarap. Sarap-sarap na naman ang kain kapag gayon. Ay imagine ko tuloy yung mga bata pa kami dati talaga. At hanggang dito na lang. Bye-bye!